Ang tanong, kung sino ang may kontrol sa Hormuz ay isa sa mga usaping nangingibabaw sa Iran war itong mga buwan. Iminungkahi ni Pangulong Donald Trump ang 20% bayad sa proteksyon para sa kargamentong dumadaan sa kipot, ngunit agad niya itong binawi. Patuloy namang iginigit ng Iran ang permanenteng papel sa pag-apruba ng trapiko sa Hormuz at ang karapatang maningil ng bayad. Muling iginiit ng kalihim general ang kanyang panawagan para sa ganap na pagpapanumbalik ng mga internasyonal na karapatan sa paglalayag at kalayaan sa paglalayag sa loob at paligid ng kipot ng Hormuz. Dapat igalang ng lahat ang mga karapatan at kalayaan sa paglalayag ayon sa batas internasyonal. Ang talakayan sa Hormuz ay nagsisimula sa heograpiya nito. Ang pinakakitid na bahagi ng Hormuz ay 21 milya ang lapad. Ang mga ruta ng barko nito ay dumadaan sa teritorial na tubig ng Iran at Oman na walang internasyonal na daanan sa pagitan ng mga ito. Dahil ang kipot ay nag-uugnay sa dalawang mas malaking anyong tubig, may protektadong karapatan sa ilalim ng pandaigdigang batas, pandagat ang mga barkong tumatawid sa Hormuz na tinatawag na transit passage. Pwedeng i-regulate ng Iran at Oman ang nabigasyon at kaligtasan sa kanilang tubig, pero hindi nila pwedeng hadlangan o magdiskrimina laban sa mga barko mula sa iba't ibang bansa. Ang posisyon ng kalihim general ay pare-pareho. Naniniwala kami na dapat magkaroon ng malayang paggalaw ng mga barko sa buong kipot ng Hormuz. Tinututulan namin ng anumang tangkang hadlangan ang kalayaan ng paggalaw ng mga barko. At makikikita ninyo na ang International Maritime Organization ay naglabas din ng pahayag laban sa anumang pagpataw ng toll ng sinumang panig. Ayon sa parehong batas, bawal maningil ang mga bansa dahil lang sa pagtawid ng barko. Ayon sa international na batas, pwedeng maningil para sa serbisyong gaya ng paggamit ng pantalan o tugboat sa barko, pero bawal ang sapilitang bayad sa pagpasok. Ayon sa Tehran, sila ang nagtitiyak ng seguridad at nag-aayos ng trapiko. Nagbanta at umatake ang Iran sa mga barkong ayaw sundin ang gustong ruta nito. Sinabi nito na ang mga bansang kaibigan nito ang bibigyan ng access, habang ang mga barkong konektado sa kaaway ng Iran ay may panghihigpit. Hindi ito walang kinikilingang pamamahala ng trapiko. Simisikap din ng Iran na ipatupad ang sistema sa bahagi ng Oman ng kipot, kung saan maaring hindi na kailangan ng mga barko ang serbisyo ng Tehran. Ipinapakita ng kipot ng Malacca na kayang pamahalaan ng mga bansang baybayin ang mahalagang daanan ng tubig nang hindi ito ginagamit sa politika. Dumaan lang ang Malacca sa mga teritorial na tubig. Pinaghahatian ng Indonesia, Malaysia at Singapore ang responsibilidad sa isa sa pinakaabalang ruta ng barko sa mundo. Pinamamahalaan nila ito sa pamamagitan ng isang pinagsamang mekanismo, sa halip na hayaang ang isang bansa lang ang mag-angkin ng eksplosibong kontrol. Nakikipagtulungan ang mga bansang baybayin, mga bansang nagpapadala ng barko at industriya ng dagat sa mga pantulong sa nabigasyon, kaligtasan at proteksyon sa kapaligiran. Maaring magbigay ng pera o kagamitan ang ibang gobyerno sa mga proyekto, ngunit mahalagang voluntaryo ang mga ito. Mukhang gusto ng Iran ng ibang bersyon ng modelong iyon. Nais nito ng internasyonal na pagkilala at pera sa pamamahala ng Hormuz, pati kapangyarihang paboran ang kaalyadong barko at gipitin ang mga bansang kaaway. Magbibigay iyon sa Tehran ng mga benepisyo ng isang internasyonal na kasunduan ng walang pinagsasaluhang kontrol o pantay na akses na siyang dahilan kung bakit gumagana ang sistema ng Malacca. Ipinapakita ng kipot ng Turkiya ang isa pang paraan kung paano maaring makatanggap ng espesyal na otoridad ang isang bansang baybayin. Pinamamahalaan ng Turkey ang Bosphorus at Dardanelles sa ilalim ng Montreux Convention ng 1936. Pinapayagan ng kasunduan na makadaan ang mga komersyal na barko at binibigyan ng kapangyarihan ang Turkey sa barkong pandigma. Pinapayagan din ito ang paniningil na may kaugnayan sa mga partikular na serbisyo. Pero naitatag ang autoridad ng Turkey sa pamamagitan ng isang internasyonal na kasunduan. Pinutukoy ng kombensyon ang bayarin, patataran sa digmaan at mga limitasyon ng kontrol ng Turkey. Maaring ginagamit ng Iran ang pressure militar para makuha ang kaparehong paborableng kasunduan sa Hormuz. Ang ganitong kasunduan ay maaring magbigay sa Tehran ng kinikilalang papel sa pamamahala ng trapiko at pagkolekta ng ilang bayarin. Hindi tulad ng Montreux Convention, ito ay pag-uusapan sa gitna ng banta ng mas matinding kaguluhan. Maaring gamitin ng Iran ang presyon para makuha ang mga tuntuning magpapalakas ng kanilang kontrol sa kipot at pabor sa sariling interes nila sa politika. At nais naming mag-invest ng malaki sa Estados Unidos sa halip na maningil ng bayad. At gusto ko yon sa totoo lang.
dahil hindi ako naniniwala na dapat may sinuman na pwedeng maningil ng bayad para sa kipot o para sa anumang ibang kipot sa ibang bahagi ng mundo. Hindi ako naniniwala na dapat may taong nasa ganung posisyon. Ang kipot ng Gibraltar ay sumusunod sa karaniwang patakaran. Sakop ng mga estado sa paligid ang tubig nito, pero pwede pa ring dumaan ang mga komersyal na barko sa pagitan ng Atlantiko at Mediteraneo. Pwede lang singgilin ang mga barko kapag pumasok sa daungan o humiling ng serbisyo, hindi sa simpleng pagtawid. Iba ang mga kanal na gawa ng tao gaya ng Suez at Panama. Ang toll ay bayad sa paggamit ng infrastruktura, kaya ibang usapan ito. Minsang iminungkahi ni Trump na gawing sa pilitang bayad sa pagdaan ang proteksyong militar. Ang pagbawi nito ay napanumbalik sa tradisyonal na posisyon ng Amerika na ang mga internasyonal na kipot ay dapat manatiling bukas ng walang bayad o toll. Habang itinutulak ng Iran na gawing formal ang mas malawak nitong kontrol sa Hormuz, numitaw sa negosasyon nito sa US ang malaking balakid. Mas madaling makipagkasundo sa papel kaysa ipatupad ito, lalo na habang tuloy ang pag-atake ng Iran sa mga barko. Ang babala ngayong gabi, ilang linggo lang, hindi mga buwan, bago muling buksan ang Strait of Hormuz o sumiklab ang panibagong crisis sa pandaigdigang ekonomiya. Ayon sa pinuno ng Pandaigdigang Ahensya ng Enerhiya, apektado na ng kabuluhan ang langis, natural gas, pataba at iba pang mahahalagang kargamento. Kayang saluhin ng mas mayayamang ekonomiya ang presyur na iyon sa loob ng ilang panahon. Pero baka hindi kayanin ng mga bansang Asya gaya ng India, Pakistan at Bangladesh. Kasama natin ngayon si Gina Cohen, eksperto sa natural gas sa Silangang Mediterranean. Salamat Gina sa pagsama sa amin sa I-24 News English ngayong gabi. Ayon sa IAEA o IEA, pasensya, may ilang linggo na lang umano ang mundo, hindi buwan, para mabuksan ang Strait of Hormuz. Aling mga bansa ang unang makakaranas ng kakulangan sa natural gas at saan ito pinakamahalaga? Sa totoo lang, ang pinakamalaking kakulangan ay sa Asya dahil karamihan ng gas ng Asya, siguro mga 80% ng kanilang gas ay galing sa Strait. Ang Europa ay nakakakuha lamang ng mga 8% ng kanilang gas mula sa Strait. Pati langis mula sa Strait, karamihan ay napupunta sa Asya. Kaya malaking problema ito. Lahat ng mga bansa sa silangan ng Suez o silangan ng Hormuz ay mas malaki ang problema kaysa sa mga bansa sa kanluran ng Hormuz. Ang pangunahing issue ay dahil tumagal na ng halos 5 buwan ang digmaan, nauubos na ang inventaryo o stock ng langis. Nung simula ng digmaan na magsimula ito noong ika-28 ng Pebrero, napakaraming stock ang meron. Naglabas ng stock ang mga bansa, kabilang nga ang Amerika na naglabas din ng sarili nitong stock. Ngayon, labis na naubos ang mga stock na ito. Sa Amerika, 319 na milyong bariles na lang ng langis ang natitira. Hindi mo pwedeng ubusin agad ito dahil kailangan ng 150 milyong bariles para maprotektahan ang imbakan at maiwasang bumagsak ang lahat. Kaya oo, nabibigay ng malaking babala ang IA na nasa bingit na tayo ng ilang linggo na lang na natitirang stock at supply bago magdusa ng matindi ang maraming bansa. May alternatibo ba? Kahit sa silangang Mediterranean ka tumutok, kaya ba nilang palitan ng gas mula sa Gulpo? Masyado bang limitado ang supply sa ibang bansa, kaya hindi mapunan ang kakulangan? Sa kasama ang palad at sa kabutihang palad din dahil sa hinaharap, oo, maraming usapan tungkol sa kakayahan ng silangang Mediterranean na palitan ang ilan sa supply ng gas, hindi ng langis, sa hinaharap. Pero para mangyari yon, kailangan mo matayo ng mga bagong pipeline. Isang proyekto na sinimula na ilang taon na ang nakalipas at maaring buhayin muli o maaring iwasan, depende kung paano haharapin ng Israel ang issue, ay isang proyektong tinatawag na IMEC. Layunin itong pagdugtungin ang India, Saudi Arabia, Emirates, Jordan, Israel hanggang Europa. Pero para mangyari yon, kailangan mo ng suporta ng Saudi Arabia. Kung hindi matuloy, maaaring lampasan ng proyekto at dumaan sa hilaga papuntang Syria at Turkey, kaya maiiwasan ang Israel. Kaya dapat lumaban ng husto at maging maagap ang Israel para maisakatuparan ang proyekto. Mahalaga rin ang EastMed dahil naibenta na ng Israel ang lahat ng sobrang gas nila sa Egypt. Ang Egypt na may 110 milyong tao, bumaba ang produksyon pero hindi ang konsumo ng gas ayon sa sarili nilang produksyon. Kinukuha nila lahat ng gas ng Israel at lahat ng gas ng Cyprus sa hinaharap at nananatili ang gas na ito sa Egypt.
Kaya kung gumawa sana ang Israel ng maliit na proyekto para sa offshore, isang proyektong liquefaction sa dagat at tinatawag na FNG, baka yung gas para sa proyektong yon ay napunta sana sa Europa o sa Asia. Pero hindi pa tayo nandyan. At ngayon, pinag-iisipan natin ulit ang mga issue. Pinag-iisipan namin kung ilalagay ba namin lahat ng aming puhunan sa merkado ng Egypt o kung dapat kaming gumawa ng ibang klase ng proyekto para maging mas mahalaga ulit kami. Matindi ang babala at nakaka-interes ang papel ng Israel sa hinaharap. Salamat Gina Cohen sa pagiging kasama namin sa I-24 News English. Salamat sa pag-imbita sa akin.